Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng 1 kilong condensed milk puto cheese. Ito po ay ibebenta natin. Ayan, isang bilao siya. So ito naman po yung listahan ng mga ingredients. So mag-start na tayo. Unahin ko po yung egg. Anim na pirasong itlog ang gagamitin natin dito. Actually po, yung ibang mga nagpapagawa ng puto, ayaw po nila ng may egg. Pero for today's video ay meron po tayong egg. Kasi ni-request din po yan na merong egg. So, 2 pong condensed milk yan. So, kung ayaw mo po ng condensed milk, pwede mong i-replace yan lahat ng sugar. Sa 1 kilo, ang ilalagay mong sugar ay 1/2 kilo. So, dahil sa 2 lata po ng condensed milk na yon ay hindi magiging sapat, para maging matamis ay nag-add pa po ako dito ng 2 cups ng white sugar. So, nasa sa iyo na po yun. Kung ayaw mo ng matamis, pwede na yung 2 cans lang ng condensed milk. Pero matabang po talaga yung kakalabasan nun, kaya po nagdagdag pa tayo ng 2 cups ng white sugar. Pwede namang i-bawas mo yan, pwedeng 1 cup lang, ganun. So, pero yung ano po kasi natin ay pa-order, ang standard talaga ng puto ay matamis. Maliban na lang po pag nire-request nila na less sugar. So, nandyan na yung tubig. Tinutunaw ko lang po yung sugar para mamaya pag nilagay natin yung all-purpose flour ay tunaw na talaga yung sugar. So, ilalagay ko na po dyan yung flour. Di ko na po yan sinala kasi yung mixture po natin ay sasalain naman natin mamaya. So, bali 2 balot po yan all-purpose flour kasi 1/2 kilo bawat isang balot. Haluin ko muna tong unang 1/2 kilo para hindi na mamaya sabay-sabay. So, tandaan po natin na sa paggawa po ng puto ay bawal pong ma-overmix. So, actually po ang pagsasala ng puto ay optional lang naman. Kung halimbawa, kaya mo naman yan na ma-whisk or mahalo ng pinong-pino na walang buo-buo ay okay lang naman na hindi mo nasasalain. Ako po kasi kinasanayan ko na talaga na talagang sinasala ko lagi yung mixture ng puto. Kahit nga po 2 kilo ang ginagawa ko, sinasala ko pa rin. Ayan, haluin natin ito na ilagay na natin yung 1 kilong all-purpose flour. Nilagay ko na rin po dyan yung baking powder. Sa 1 kilo po, lagi pong 8 tablespoon ng baking powder yung nilalagay natin para po perfect yung alsa niya. So, sa magtatanong naman po kung hindi po ba papait, hindi po papait ang baking powder kasi yan po talaga yung tamang sukat niyan. Yan, haluin lang muna natin to para naman din nagaanong maraming buo-buo. Mamaya pag sinala natin yung ating mga ingredients. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi ko talaga siya nami-mix ng talagang walang buo-buo. Palagi na lang siyang may buo-buo. Kaya lagi ko pong sinasalak para makinis at perfect po talaga yung ating puto. Ngayon naman ay isala na natin yung ating mixture para maging pino siya. Yan, mabilis lang naman siyang lumabas dito sa salaan ko. Malaki po talaga yung salaan na yan. Dahil tapos na nating masala yung ating mixture ay mag-start na tayong maglagay dito sa mga gagamitin nating puto molder. Again po, hindi na po natin kailangan i-grease yung ating mga puto molder kasi meron na pong cooking oil na nilagay dito sa ating mixture kanina.
So yung sukat po ng mga hulmahan na yan ay medium size. At ganun lang, pare-parehas na lang yan. Di ko na sa inyo ipapakita yung pagpuno ko. Tapos nga po ay steam lang natin yan ng 8 minutes. After 8 minutes, kukunin natin at ilagay natin itong mga cheese. Pagkatapos ay isa lang ulit natin ng 2 minutes para medyo mamelt po yung ating mga cheese para maganda po ang kakalabasan. Ayan. Ito na po yung ating finished product after another 2 minutes. Kung mapapansin nyo po, napaka-perfect niya, ang kinis-kinis at talaga namang yung pagkakaumbok niya ay talagang maganda. So, sakto lang po yung ganong mga sukat ng mga ingredients at ang puti-puti, ayan, ang ganda po ng itsura ng finished product natin. Ayan, ganyan po yung effect kapag sinasala yung mga puto mixture natin. So, ito na po yung isang bilao na nagawa natin sa 1 kilo. Usually po, nakaka 120 po akong puto sa 1 kilo. So, ayan na yung ating packaging. Thank you so much!